Before you fall in love with the property, you must check this first. Sometimes our decisions are emotional, lalo na gustong-gusto na natin yung property or in love na tayo sa kanila. But first, kailangan natin i-check yung mga documents, no? So ito yung mga documents na nagpapatunay na clean po yung titulo at kausap talaga natin yung owner or direct tayo with the broker, no? So ito yung nagpapatunay na nagmamatch po dun sa titulo at dun sa pinapresent po na ID at dun sa kausap natin na owner. So, ito po yung nangyayari at ito po yung pinaka-basic po na dapat nating chine-check or gino-due diligence bago tayo ma-in love sa property. Ay, I think yung in love, nandun naman na yun. Pero, dapat i-check muna natin yung mga documents, no? Second will be the access and long-term and convenience. So, dito pumapasok yung malapit ba siya sa SLEX, malapit siya sa CALAX, may mga itatayo bang infrastructure, in the future, ano yung mga itatayong malls, malapit ba to sa itatayong schools, no? Ganun. So, pwede siyang ma-consider natin since ito na yung magiging forever home natin eh. Siyempre, yung pag-invest naman ng property, hindi naman yan parang candy lang yung presyo, no? So, we must check this kasi for long term naman, mapapakinabangan natin yung property. Lastly is yung community standards and restrictions. So, pinaka-importante to, no, na maayos yung patakaran dun sa area, dun sa subdivision, no? And yung restrictions, no, kung if ever na yung property na bibili natin, no, pwede ba magpa-fence doon? Allowed ba? Gano'ng kataas yung fence na available na pwedeng ipagawa? Pwede bang ipa-extend? Gano'ng kataas yung limitation ng bahay na pwedeng ipatayo? Message or comment down below checklist para masend namin sa inyo kung ano ba yung dapat yung i-check or i-due diligence before buying a property.